Hindi pa man formal na nagsisimula ang napagkasundo ang joint exercises ng Pilipinas at Japan, pinagtitibay raw ng dalawang bansa ang kanilang alyansang pandepensa, lalo't nasa bansa ngayon ang dalawang barko ng Japan. Nakatutok si JP Soriano. Mula Japan, dumating sa Pierre sa Maynila umaga nitong Sabado ang JS Ise, isa sa pinakamalaking Yuga-class helicopter destroyer ng Japan Maritime Self-Defense Force. Sinalubong sila ng Philippine Navy Band. Isa ang GMA Integrated News sa nakasilip sa loob ng barko na nasa Pilipinas ngayon bilang bahagi ng Indo-Pacific Deployment 2025 ng Japan. Sa flight deck, kitang-kita ang lawak ng warship kung saan pwedeng mag-land ang military helicopters gaya ng SH-60K helicopters. Bukod sa makabagong command and control capabilities ng JS Ise, meron din itong anti-submarine at anti-aircraft capabilities. At mula rito sa flight deck ng JS Ise, sasakay ka ng elevator para makababa ka ulit sa lower ground ng isa sa pinakamalaking helicopter destroyer ng Japan na narito ngayon sa Pilipinas. Ayon sa Navy Commander ng Japan, layo ng kanilang pagpunta sa Pilipinas ang pagsulong ng pagpapanatili ng regional and security cooperation at pagkakaroon ng joint training exercises sa Pilipinas. Lalo't aprobado na ng Diet o Parliament ng Japan ang Reciprocal Access Agreement. This protocol is contributing to the peace and stability in the region to realize a free and open in the Pacific. Sa ilalim ng RAA, maaaring maging bahagi ng joint exercises sa Pilipinas ang JMSDF. Nasa Port of Manila rin ang Takanami-class destroyer ng Japan na JS Suzunami. Sabi ng Japan, ang pagbisita ay bahagi ng kanilang commitment sa pagsusulong ng isang mapayapang defense at security cooperation at exchanges at hindi raw ito nakatuon para labanan ang anumang partikular na bansa. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.